Bicameral conference para sa budget, naka-livestream na. After a billion years since time immemorial, hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa bicameral conference na iilang senador at congressman lamang ang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Well, it only took a ₱1 trillion scandal for this small group of elected officials to walk the talk and push for transparency. Sa BICAM, dapat i-manifest sa floor at yung mga detalye ibigay sa mga membro at i-upload sa website para makita ng taong bayan yung mga changes. Or else, talagang secret insertion to. Kayo lang nakakaalam, no? Na hindi namin gagawin. It was all worth it. All the hard work was worth it. Isa lang naman po talaga yung gusto natin gawin dito. Talagang siguraduhin na itong budget na to mapagkakatiwalaan ng ating mga kababayan. And we're undertaking all of these additional steps in the process to ensure na pag nakita po ng taong bayan natin yan, sige, magtitiwala kami sa budget para sa taong 2026. In a historic move for transparency, kasi kung hindi, lulusubin sila, binuksan ng Kamara at Senado ang bicameral conference na naglalayong itugma ang budget na pinasa ng Kamara at Senado. This came about nang maisiwalat ang higit ₱1 hanggang ₱2 trilyong flood control debacle na naglahong parang bula sa kickback for the voice at SOP ng korupsyon. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Talamak rin ang naging insertion sa budget noong nakaraang taon as the two chambers of Congress convened last year in a closed BICAM headed by Romualdez, Escudero, Grace Poe at Zaldico. Now, of course, si Romualdez at Escudero, wala naman talaga sila dun sa small committee. Pero since sila ang nag-appoint ng mga committee chairpersons, we can know for a fact na meron silang galamay sa kung ano man ang nangyayari sa BICAM insertions. Dito rin nalaman sa saradong Bicameral Conference Reconciliation thingamajig ang humigit kumulang na ₱142 billion na insertion na ginawa ng Senate Majority nung si Chis Escudero pa ang Senate President according to the Billionario News Channel. Nabalita na sa akin yan. Nagagamitin laban sa akin yan kaugnay sa isang demolition job, kaugnay sa napipintong halalan ng Senate President. Pero sinasagot pa rin kita ngayon, bagaman tapos na ang halalang yon. Kung iimbestigahan yan, dapat imbestigahan lamang, nagsalita na Executive Secretary. Imbestigahan daw hindi lamang yung sa panahon ni Pangulong Marcos, pero yung mga nagdaang administrasyon din. Dahil kung ano man ang kapalpakan, kaugnay ng flood control, hindi lamang itong taong to, kung hindi mga nagdaang taon. Dahil kung titingnan nyo yung panukalang budget, mas malaki pa nga yung budget sa nagdaang taon sa flood control kesa sa kasalukuyang taon. Ayon pa nga sa mga nakalap na impormasyon ng BNC, nadagdagan ng bilyones ang mga pondo galing sa insertion sa Bulacan, the epicenter of the flood control scandal, at Baluarte ni Villanueva. Kasama rin yung Sorsogon na Baluarte ni Escudero at marami pang iba. Dito rin sa BICAM na ito, inutos raw ni BBM na mag-insert si Zaldico ng daang bilyones na insertions sa mga proyekto ng gobyerno. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions
ng presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the president wants, he gets. Pero may mga nagtatanong, hindi ba si Marcos pinapyas at binito ang mahigit kumulang 200 billion pesos na parte ng budget? Kung in-insert niya yon, bakit niya ibibito? Kwento. Hindi naman siya under oath eh. Pumunta siya rito, mag-take oath siya, at sabihin niya yung statement niya, then yun na may probative value. Mahirap mag-speculate. Alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. I'm not defending the president, why would he insert 100 billion sa BICAM, samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun eh. Second, bakit niya binito? Bakit niya in-FLR? Oh. So unbelievable, incredible? No, I'm not saying it's unbelievable. Pero at face value, meron tayong sasabi na yung sabihin natin common sense only because alam ko yung budget process, yung budgeting process na nagsisimula sa NEP na yung presidente may complete control over what should be inserted in the NEP. Although it could just be preempting yung unleashed hell at expose kuno na gagawin niya para maging mukha siyang anti-corruption with him separating himself sa mga kurakot ng kaban ng bayan. And also the fact na hindi naman niya binito yung mga alleged na pinapa-insert niya kay Zaldico. Mahiya naman kayo. Hindi ako kasama dyan. Ayan ang gustong iparating ni BBM. Now lumayo muna tayo sa dahilan kung bakit ginawang open ang BICAM. Let's talk about something na talagang katakataka noon pa at ang mukhang magiging panibagong gawi. Bakit ba kailangan natin ng guarantee letters mula sa mga politiko para makakuha ng ayuda at tulong sa gobyerno in cases of unexpected medical expenses sa indigent na Pilipino, among other things? Niloloko nila tayo eh. Sinasabi nila hindi pa daw kompletong healthcare system, kailangan daw may maipip. Eh di tama na ngayon. Pagka naibigay lahat yung bayad sa PhilHealth, systematic na yan. Sa ospital na lang tayo magkakaintindihan. Para yung mga pasyente natin, hindi nagkakalat just to get the guarantee letters. Namamalimos tayo, nangungutang tayo, nagmamakaawa tayo. Hindi dapat ganyan. Dinagdagan kasi ang budget ng MAIPIP o Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients from 49 billion pesos to 51 billion pesos. Na kung iisipin natin, maganda ang layunin sa pangalan pa lang. Tutulungan ng mga indigent at mga hindi kayang magbayad na pasyente. Pero, ang gawi kasi dito, lalo na noon, madalas hindi ka makakakuha ng assistance para magbayad ng malaking bayarin sa ospital kung hindi ka kukuha ng guarantee letter mula sa mga politiko. Bakit? Para magkaroon ng utang na loob ang mga tao sa mga politiko instead of diretsyong libreng pagpapagamot sa pampublikong ospital, diretsyong paghingi ng tulong hindi sa politiko kundi sa ahensya ng gobyerno, imbes na diretsyo sa ospital, ang ginagawa dadaan pa sa kung sino-sinong politiko at social worker kung saan magkakaroon ka ng utang na loob. Now, Senate President Tito Sotto has even floated the idea na i-abolish na yung ideya ng guarantee letters galing sa mga politiko and even sa mga social workers. Hindi yan pork barrel. Hindi namin iaalaw magkakaroon. Pork barrel, medical assistance yun, diretso. Hanggat maaaring alisin namin yung GLGL. Pero sa mga magiging sa sistema, DOH at diretso na PhilHealth yung funding. Kasi nagiging form siya ng political patronage para makuha lang yung guarantee letter. May utang na loob ka pa. Nagmumukha kasing nanlilimos pa ang taong bayan ng ayuda ng mga politikong hindi naman sa kanila galing yung pera. Actually, maiintindihan ko kung gusto nilang ilagay yung mukha nila kung sila yung nag-donate ng pera. Kung makapagpapila at maglagay ng pagmumukha nila sa pilahan, parang sa kanila galing yung kwarta. Pero syempre, kahit na maganda yung layunin ni Tito Sotto, bakit papayag ang mga yan na mawalan ng guarantee letter kung nakikinabang sila sa utang na loob ng mga may hirap na Pilipinong iboboto sila in the future, imbes na magkautang na loob sa Pilipinas at huwag silang iboto? Kumbaga, they work on different assumptions. They work on the opposite
directions and axis. Kasi nga, kapag tama ang boto ng tao, malamang sa malamang ay yung mga paepal na politiko, yung mga may pangalan para tas nagpapapila pa para sa mga guarantee letter kuno. Ano mangyayari sa mga yan? Easy. Hindi sila iboboto ng tao. Kaya kung ipapadiretso natin sa ospital yung pera, yung sinasabi nga ng universal healthcare, mawawalan ng galamay itong mga to para magkaroon ng utang na loob yung tao sa kanila. Ang kakailangan nila gawin, ayuda. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News Remember the Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga ka-farmy. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So, susunod of course. Paalam.